Good evening na naman po mga kababayan, and welcome back sa ating channel. Andito po tayo ngayon ulit at ating pakinggan tong si Senator Rodante Marcoleta. Medyo konti lang yung pag-uusapan natin dito. Tungkol lang to sa kung ano yung mga plano nila dyan sa House of sa Senate. At saka yung nangyaring yung nakaraang hearing nila. So pakinggan po natin ang ating mahal na senador. So let's go. Bring it on, Senator. Nagsagawa tayo ng pangalawang pagdinig nitong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita. Nung makita ko po na hindi nila maibigay. Medyo mahina yung signal natin kaya anong tawag ito? Buffing. Ibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating Secretary Bonoan ng TPWH. Hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay dalawa lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako'y nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad. Nung araw na yon, nahuli kaming magkausap sa pamagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng iba pang mga sangkot dito sa maanomalyang pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin na i-consider nila yung magbayad na lang sila ng tanyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa na ngayon pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga. Maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nag-iusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order, baka sakaling iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klaseng pag-usisa, lalong-lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubaybay po kayo at sana'y pagtiwalaan po ninyo ang ating ginagawa para sa inyo. Salamat po. Ayun. Napakalinaw po ng sinabi ng ating mahal na senator. At naway maging maayos po ang kanilang investigasyon. At walang tulad nitong mga nanggugulo tapos makipag-cooperate na yung mga contractors. Kasi hindi tayo naniniwala na wala talagang kasabwat. Lahat yan meron. Sabihin na natin
sa insertion, walang pakialam yung mga contractors. Ang meron dito, ang kon dito ay yung sa DPWH at saka kung sino yung mga politiko na alam na natin na lumalapit sa DPWH, lumalapit dahil sila din siyempre yung mga nagpo-propose. Sila yung mga nagpo-propose ng kanilang mga proyekto sa kanilang mga distrito. At saka isa pang nakakapag-ano dito yung mga party list. Party list ibinunyag ito na wala silang distrito. Pero dumadaan sa kanila yung project sa distrito ng ibang congressman. Minsan magulat na lang yung isang congressman, sabi niya, may project pala dito. Hindi naman sa kanya. Yari siya. Tapos dako tayo ulit dito sa Dako tayo dito sa mga itong mga to na hindi ko alam kung walang magawa to. Alam mo yung mga taong to, hindi sa panoorin muna natin at saka tayo magkomento. Tingnan niyo po mga kababayan. Ayan yung mga sa umpisa pa lang, alam nyo na yung mga grupong ito. Yung mga kung paano sila mag-deliver ng mga panagutin, makibaka, makibaboy. Ito yung mga taong to. Alam na natin itong mga ito. Kaso, isa sa mga nakikita natin dito, baka pambulabog na naman sila sa pambulabog na naman sila dito sa sinasagawang investigasyon. Na imbis na tahimik, kasi daanin natin sa batas. Kasi nagkasala sila, dapat talaga mapanagot. Ibalik ang dapat ibalik, bayaran ang dapat bayaran. Pero kinakailangan makipag-cooperate sila. Paano sila makikipag-cooperate kung ganito yung ginagawa ninyo? Sige, tuloy muna natin at mamaya tayo magkukomento. Ayan nakita nyo po, pinagbabato yung mga pinagbabato yung mga bahay nila. Ayan, may tagabigay ng may tagabigay ng spray paint. Yun. May kaso kayo dyan. Pakinggan natin mamaya kung anong masasabi ng mga kapulisan natin. Galit-galitan
kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putik, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Gusto din natin ipakita na hindi ito ang unang kumpanya, unang opisina na pupuntahan natin para singilin. Pupunta pa tayo sa iba pang mga opisina ng mga kontraktor at iba pang mga opisina ng gobyerno na sangkot dito sa korupsyon sa flood control projects. Tama po yung sinabi niyo na naunawaan natin sila. With or without permit, we always exercise or implement the maximum tolerance policy natin dito. But sa mga ganitong sitwasyon, dapat hindi natin mapayagan na may mga ganyan na mangyari. Kasi they might be committing a case of malicious mischief. Yan, malinaw ba na malicious mischief yan? Opo. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. This actual, wala pong permit, pero syempre tayo, nandito tayo para idalhin yung ating panawagan. Kaya may permit man o wala, kailangan natin i-practice yung ating karapatan na marinig nila kung ano yung ating hinanaing at panawagan. I-enhance po namin yung police visibility namin and we will always leave our doors open for negotiations and coordination sa ating mga possible rallies. Para sa ganun ay hindi maiwasan itong mga ganito na susunod na pangyayari. Ayan. Dali magkukomento tayo ng konti. Reaction na natin ng konti itong mga kabataang ito. Ako, sa totoo lang disclaimer hindi ako kumakampi sa mga diskaya. Kayo, ang dapat yan, hindi naman si diskaya lang yung sangkot dito Unang-una dyan, isa rin sila sa mga ginamit na nagkaroon sila ng benepisyo. Anong benepisyo? Bilang negosyante, siyempre, umusbong sila. Kasi, talagang limpak na salapi talaga yan. Gobyerno ba naman? Mawawalan ba ng kwan? Sa kwan pa lang, sa budget pala yan. Napakaraming budget. Kaya diyan natin makikita na mayroon talagang pera ang Pilipinas. Yun nga lang, hindi nagagamit sa maayos. Tulad nito, yung panukala kaya sa yung panukala. Ito, ang payo ko sa inyo, mga kabataang ito, huwag kayong manggulo. Hayaan nyo munang umusad yung investigasyon kasi gumagalaw naman lahat Tingnan nyo, ang impact ng investigasyon. Medyo nahuli lang ng konti, pero kasi nakatunog na yung iba Gaya ni Zaldico, nung alam niya na tutumbukin na siya nito Alam niya na tutumbukin na siya, anong ginawa? Umalis na. Huwag kayong mag-focus sa mga nagpo-focus kayo sa mga luxury cars Sa aeroplano, sa mga helicopter, hindi kayo nagpo-focus. Ano yun? Bulag kayo sa mga aeroplano. Sa lang kayo, sa mga luxury cars lang na sabihin na natin na dahil sumikat dahil sa pagkamal ng pera sa mga proyekto sa gobyerno. Tsaka hindi lang itong mga diskaya ang diyan. May mga kumbaga silang ang sumikat dahil showy sila Pero ang isipin natin dito, kung ang mga diskaya na isang kontraktor ay nagkamal ng napakaraming pera na nasa labas ng gobyerno. Hindi naman sila ng gobyerno Hindi naman sila mga empleyado Paano pa kaya yung nasa loob mismo na humahawak ng budget natin, na humahawak ng pera natin? Ano kaya ang naging buhay ng mga ito na hindi nila pinapakita? Yan ang isipin nyo. Mga bata to, mga asal kalye kasi kayo Mga utak kalye. Daanin natin sa legalidad. Daan natin sa legalidad.
Makulong kung sinong makulong. Kung may death penalty sana, death penalty sana. Makulong ang dapat ikulong, walang bail. Kasi ito, malinaw to eh. Malinaw na plunder tong mga ito eh. Na wala sanang piyansa. Tapos, ang gawin nyo, mga kabataan, hindi, yung sinasabi ko nga sa inyo, nag-uumpisa yan sa lahat, sa deliberation pa lang ng budget. Sa budget pa lang. Kaya, tingnan nyo, 2026 budget, hindi na sila nadala. Ito na naman, tumirada na naman sila. Doon sa 2025 budget na hindi pa nare-resolve na napakarami pang mga katanungan na hindi pa naayos, na hindi pa na nagkakaroon ng kasagutan, ito na naman sila. Tumirada na naman sila. Walang kadala-dala ni yung isa nga hindi na nga makauwi ng Pilipinas eh. Pinaghahanap, pinagpapaliwanag. Anong ginawa? Inunahan na. Nauna na yon. Kasi alam na niya, nagigisahin na siya. Ang ikinatatakot nito, yung magturo. Ang alam ko diyan, kaya niyang harapin kung siya lang mag-isa. Ang mahirap dito yung maituturo niya. Doon siya natatakot. Kaya, payo sa inyo, kung gusto niyong maggagaganyan ulit, kaso wala nang sumasama sa inyo, doon kayo sa Kongreso. Doon kayo sa House of Representatives. Unahin nyo doon. Isama nyo itong Malacanang kung gusto nyo. Pero hindi kami sasama sa inyo dahil kami nag-iisip. Gumagawa ng paraan. Tapos, hindi kami kinakailangan na bumunta ng kalsada. Sapat na na ganito na maiboses namin na mahikayat yung mga tao o maliwanagan yung mga tao na sa mga nangyayaring kalukuhan dito. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman tayo yung biktima rito eh. Lahat tayo dito biktima. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Kayo nga eh, pinapaaral pa ng buwis ng bayan eh. Sa totoo lang eh. Kayo yan. Pinapaaral kayo. Pero pagkatapos nyo, anong ginagawa nyo? Doon kayo, galit na galit kayo sa mga politiko. Galit na galit kayo. Tapos yung mga kakampi nyo, nandun sa Kongreso. Ano ba naman yan? Di ba? Nasaan ang pag-iisip nyo? Kasi isa sa mga kuwan nyo, isa sa mga goal nyo, na pag sumikat kayo, ayun, pagkatapos nyo dyan sa kalsada, dyan kayo sa Kongreso, dyan kayo magbababad, papayaman din kayo, walang ano dito, huwag na tayong magbulahan, real talk lang, real talk. Tingnan nyo nga yung mga kakampi nyo dyan sa Kongreso, hindi na natin babanggitin, baka mamaya makuryente tayo. So, hanggang dito na lang po ang ating video. At maraming salamat po sa inyong panonood. At kung sakaling hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay libre pong itap yung subscribe button. Samahan nyo na rin ng share para mas lalong dumami o maikalat natin yung mga ganitong mga sariwang mga balita. So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Goodbye, syukran, assalamualaikum.